Iniakit na ng ilang petitioner sa Korte Suprema ang pagkontra sa pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund. Labag daw kasi ito sa konstitusyon at posibleng malustay ang pera ng bayan. Nasa frontline balitang yan si Jenny Dongon. Sa pangunguna ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, dating Bayan Muna Representative Carlos Zarate at Ferdinand Gaite, naghain sila ng petisyon para ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional and void ang Maharlika Investment Fund Act of 2023. Kasama rin sa lead petitioner, Senate Minority Leader Coco Pimentel, pero hindi siya nakasama sa paghahain ng petisyon kaninang umaga. Hiling nila maglabas ng Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction o Status Quo Anti-Order ang Korte Suprema kontra MIF. Ang Maharlika ay hindi independent sa Malacanang at maaring gamitin ang pondo nito sa korupsyon o cronyism na kung saan papaboran ang mga negosyante na kaibigan ng Malacanang at masasangkot dito ang BSP. Ayon sa mga petitioner, labag sa ligang batas ang MIF dahil hindi raw ito dumaan sa constitutional requirement at test of economic viability. Minadali rin daw ang pagpasa sa batas. Sa Korte Suprema, hindi ka pwedeng mag-challenge ng isang bill. Hintayin mo talaga na maging batas. So kailangan naming hintayin yon. Nangangarib din umanong malustay ang pera ng taong bayan, lalo ngayong baon sa utang ang pamahalaan. Gagamitin kasi ang Maharlika Fund pampuhunan sa iba't ibang negosyo at ang kikitain dito gagamitin sa mga programa ng gobyerno. Nauna na nag-remit ng 50 billion pesos contribution ang Land Bank of the Philippines sa MIF na sinundan ng 25 billion pesos ng Development Bank of the Philippines. Sumatotal, 75 billion pesos ito agad. Kwestiyon yan ng mga petitioner. Hindi pa nga nakumpleto yung sino ang magpapatakbo nito, 75 billion kaagad. Hindi sigurado yung accountability, hindi sigurado natin ngayon sino ba magpapatakbo niyan. Ang sinasabi lang sa atin, umasa lang tayo. And we have to remember, in the recent past, umasa rin tayo at nabudol ang mamamayang Pilipino. Pag humingi ang senior citizen ng dagdag na pensyon, walang pondo. Humingi ang mga mangingisda ng Mindoro, dagdag na ayuda, walang pondo. Ito, hindi pa nga na-appoint yung mga direktor, may 75 billion na agad. Sa isang pahayag, sinabi ni Solicitor General Medardo Guevara na inaasahan na ang mga ganitong petisyong kumukontra sa Maharlika Fund. Nakatutok din umano ang kanyang tanggapan sa mga debate ng taong bayan tungkol sa MIF para matukoy ang mga mahalagang usaping legal na posibleng iakyat sa Korte Suprema. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.